Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas sa linggo ay pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad dahil sila ay nalalapit na para sa gawain at misyon na ibibigay sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung sinabi niya na huwag kayong matakot sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, kundi ang katakutan ay ang kayang pumatay ng katawan at kaluluwa. At muli, sinabi niya na huwag kayong matakot dahil higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Na ibig sabihin, hindi sila pababayaan ng Diyos. Ang kailangan lang nila ay magpakatatag at kilalanin at ipakilala ang mabuting balita at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pagpapatuloy ng kanyang mga habilin sa kanyang mga alagad, minsan, ang sabi po kasi dito, ang umiibig sa ama o sa ina, sa anak na lalaki, sa anak na babae, ay hindi karapat-dapat sa akin. Dahil may mga pagkakataon, may tawag ang Diyos na tinatawag natin na medyo radikal. Kaya nga 'di ba sabi, iiwanan mo ang lahat. Maging ang ari-arian, maging yung mga attachment natin sa tao man yan o sa bagay. Ang mga alagad ay talagang tinawag para sa isang natatanging pamumuhay. Pero ito rin naman ay paalala para sa atin. No? May mga taong tumutugon para sa espesyal na bukasyon. May mga tao namang tinatawag para sumuporta at tumulong sa mga taong tinawag ng Diyos. Pero dito po, gusto kong bigyan ng diin, no? Na minsan kasi, overuse. Pag sinabi nating, mahal ko ang pamilya ko. Parang ganun, no? Tandaan natin ulit, ang sinabi ni Kristo,
Kasi baka ma-misinterpret na naman natin at kaya nga kailangan ng iba yung pagninilay ang mga narinig natin mga salita ng Diyos. Sabi niya, ang umiibig sa ama, sa ina, sa anak na lalaki o babae, huwag niyong kakalimutan yung bahagi na nang higit sa akin. Nang higit sa akin. Gaya ng nasabi ko, minsan, nagiging hadlang o ang nagiging dahilan para sa isang pamilya na lumapit sa Diyos, mapalapit sa Diyos, ay mismong pamilya rin. Halimbawa ngayon, kamusta po ang inyong mga pamilya? Kamusta ang inyong asawa? Kamusta ang inyong anak? Kailan ba huling nagsimba kayo bilang pamilya? O nasanay na tayo na hindi tayo magkakasabay, na hindi tayo magkakasama. Sa tagal ng panahon, pero sasabihin natin, mahal natin ang pamilya. Ulitin ka po, no? Sabi ni Kristo, nang higit sa akin. Kaya kung babalikan natin ang mga utos ng Diyos, ang pinakauna ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong mong lakas. Pang-apat pa lamang yung igalang mo ang iyong ama't ina. Kasunod na rin yan, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, o huwag kang magnanakaw. Kasi madali pong sabihin, no, na minsan talagang, gaya nga na sabi ko, no, nagiging dahilan ang ating pamilya para ma-compromise ang ating pong katapatan sa Diyos. Una at higit sa lahat, i-prioritize natin ang ating pong ugnayan at relasyon sa Diyos. Kasi susunod na dyan, kung gaano mo rin pahahalagahan ang iyong pamilya. Ano po? Kasi minsan sasabihin nga natin, bakit hindi na nagsisimba ang pamilya? Lahat kasi abala na. Lahat, no? Ngayon, sa nangyayari sa ating lipunan, bakit may mga kabataan na ang isipan ay parang pang-rebelde na? Sabi nga natin, parang mga kriminal. Nasaan ang pamilya? Hiwa-hiwalay. Wala nang matibay na moralidad. Wala na yung pundasyon ng kagandahang asal. Dahil hindi natin pinahalagahan o hindi natin binibigyan ng importansya yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya muli, no, sabi ni Kristo, nang higit sa akin. Hindi lahat ng nagsasabing para sa pamilya itong ginagawa ko. Hindi lahat na nagsasabing mahal ko ang pamilya ay nagmamahal sa Diyos. Pero kapag sinabi mo at ipinakikita ninyong mahal namin ang Diyos, kakayanin ninyong magmahal ng pamilya. Kasi ang unang nagmamahal, ang unang nag-utos magmahal ay ang Diyos. Kaya nawa, no, sa inyo po na mga naririto, mga mag-asawa, pamilya, maging matatag nawa kayo. Habang may panahon pa, sikapin ninyo na maakay ang bawat isa, maakay ninyo ang inyong pamilya palapit
sa Diyos. Amen.